Magandang araw mga boss, dito naman tayo sa motorbike ni Dirt Mechanic. Na ang problema nga, pag may angkas ako at dumaan ako sa humps, nako, ang lakas ng lagutok dito sa likuran. Pero pag mag-isa ko lang, wala naman siyang lagutok. Isa lang ibig sabihin nun, yung shock absorber nito, bumigay na. Yun lang mga boss, lahat ata ng diskarte ginawa ko na para madukot ko lang sa pagtanggal itong shock absorber niya. Kaya lang, wala, bigo ako. Kailangan talaga tanggalin itong compartment niya. Or ibig kong sabihin itong buong seat U-box niya. Medyo marami din yung screw at bolt na tatanggalin kayo para ma-pull out nyo nga itong buong U-box. Bali 4 na bolt na number 10 at 9 na screw yung tinanggal ko dito sa U-box. Na pag inangat mo na nga itong U-box mo or tinanggal mo na siya, kasama na rin dyan yung upuan. Grabe 'di ba? Magpapalit ka lang ng isang shock absorber dito sa likuran, kailangan pantanggalin talaga itong seat U-box niya, pati itong buong side cover. Pero habang tinatanggal ko nga itong U-box niya, pinag-iisipan ko pa rin kung may paraan na ma-shortcut ko itong trabaho. Kaya lang sa nakita ko mga bossing, wala talaga hanggang sa matanggal ko na nga itong seat U-box niya. Pati itong top cover tinanggal ko rin, ayan oh. Tapos, isunod ko naman sa tatanggalin itong bracket ng top box ko. Meron siyang 4 na bolt na number 10 mga boss. Kaya gagamit kayo dyan ng socket wrench na number 10. Ayan mga boss, yung pang-4 na bolt natanggal ko na. Siyempre, pwede mo na ngayon iangat itong bracket. Tapos punta muna ako dito sa rear shock absorber niya. Gagamit ako dyan ng box wrench na number 12 para matanggal ko naman itong bolt dito sa shock absorber. Habang tinatanggal ko pa rin yung bolt mga bossing, pinag-iisipan ko pa rin kung paano ko ito madudukot na madali kong mapapalitan nga itong shock absorber. Kaya nagtry ako na tanggalin ko muna kaya itong battery. Meron lang naman itong 2 bolt na number 8 dito sa terminal niya, sa positive at negative. Na pag natanggal ko na yung 2 bolt na yan, may strap ito yung pinakatali itong battery, kaya tatanggalin nyo lang naman yun. Ayan oh, nakakalawit lang naman yan. Tapos pwede mo na ngayon hilahin itong battery. Ayan, natanggal ko na yung battery. Tapos dito naman sa ibabaw, yung pinaka plastic cover ng battery, meron siyang 3 screw. Ayan yung isa. Tapos dito naman sa may baba niya, ayan pa yung pangalawang screw na tatanggalin ko. Bali 2 yung nandyan mga boss natatanggalin nyo. Ayan na yung pangatlong screw, tinatanggal ko na rin. Pag natanggal ko na yung 3 screw dito sa plastic cover ng battery, ayan nakaangat na siya. Hilahin nyo lang yan. Ayan, nahila ko na. Kaya lang mga boss, nang matanggal ko yung plastic cover ng battery, wala talagang chances na ma-shortcut ko yung trabaho. No choice talaga ako. Kailangan ko talagang tanggalin itong body cover nitong motor para mapalitan ko nga itong shock absorber or matanggal ko nga yung bolt dito sa ibabaw ng shock absorber, ibig kong sabihin. Sa bagay, ilang tornilyo na lang naman na yung tinanggal ko dito sa body cover, tapos pwede ko na ngayon iangat yan or i-pull out itong body cover nya. Ayan mga boss oh. Hihilahin nyo lang yan dahan-dahan. Bali may isang socket wire akong binunot dyan mga boss. Yun na nga yung papunta na sa tail light. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong both side cover nitong motor. Dito naman tayo ngayon sa rear fender niya. Bali gagamit ka dyan ng socket wrench na number 8 para matanggal mo itong mga bolt na nakalagay nga dito sa rear fender mo. Wala hindi ko talaga ma-shortcut yung trabaho kaya tinuluyan ko na. Pero sa ganitong pangyayari, may naisip naman akong magandang paraan after nito. Wawasigin ko na yung makina. Ayan mga boss, natanggal ko na yung mga bolt dito sa rear fender, kaya itutulak ko naman yan pababa para makita ko na yung bolt and nut na tatanggalin ko dito sa ibabaw ng shock absorber. Gumamit lang naman ako dyan ng box wrench number 12. Ayan mga boss niluluwagan ko na yung bolt. Bali bolt and nut pala yung nakalagay dyan mga bossing. Dahil maluwag na yan, kung makikita nyo, kinamay ko na. Ayan, natanggal ko na yung bolt and nut. Kaya pwede ko na ngayon tanggalin itong shock absorber. Ilulusot nyo lang naman yan dito sa rear fender niya mga bossing. After nyo mai-disconnect yan dito sa ilalim. Ayan kung makikita nyo, may spacer pala sa ibabaw itong shock absorber niya. Na ayon dun sa mga nagpalit ng shock absorber, ililipat lang daw yan sa mabibili ko na shock absorber. Pero bago yun, mag-engine wash muna ako. Siyempre, gagamitan ko muna yan ng degreaser. Doon sa magtatanong kung kailangan bang tanggalin yung battery, ay nako, kung nanood ka, nakita mo naman, di ba tinanggal ko na yung battery. Joke! Masyado ka naman suplado, Dirt Mechanic.
Alam niyo mga bossing, minsan nagtataka talaga ako. Minsan sasabihin ko na, pag nag-flashing kayo, gagamit kayo nitong Revex 40, 3 litro. Sinabi ko na magtatanong pa yon, boss, ano yung ginamit mong langis? Gaganunin ka pa. Boss, ilang litro yung ginamit mong pang-flashing? Tapos pag hindi mo siya sinagot, suplado naman yan eh. Biro mo no, hindi mo lang siya sinagot, pinaratangan ka na ng hindi magandang salita. Pero okay lang yun. Sabi nga ng isang vlogger, yung nagsasalita sa iyo ng masama pero wala ka naman sa kanyang ginagawang masama, may diferensya yun sa pag-iisip. Bakit ba ako napunta dyan? Ikaw talaga dot mechanic ka, no? Dito na tayo sa pag-washing ko ng makina. Siyempre naman, pag nag-washing na kayong makina, idamay nyo na yung kabuuan nitong motor. Ay siya nga pala mga boss, after 10 minutes bago nyo sprayan ng tubig itong makina para yung ginamit yung degreaser hindi naman masayang. Siyempre, palalambutin niya pa yung kumapit na dumi dito sa makina, kaya wag nyo agad i-sprayan yun. After ng 10 minutes, ayan, magpakasawa ka na, nabugahan mo yung makina mo. Pero sa pagbuga naman ng pang-washing mo, dahil malakas yung pressure niyan nitong ginagamit kong pang-washing, wag naman masyadong matagal. Pansinin niyo yung pag-washing ko mga boss, yung pag-engine wash ko, 'di ba? Patigil-tigil 'yan, konting spray tigil, konting spray tigil. Ganun ginagawa ko para walang madamage na sensor or wire dito sa makina mo. Huwag yung paabutin ng 5 seconds na nakatutok yung malakas na pressure washer nyo dito sa makina. Pwedeng may madamage dyan. Kaya dapat 2 seconds lang. 1, 2, tigil. 1, 2, tigil. Ganun. Huwag yung papaabutin ng 3 seconds. Matatawagan kayo dyan ng referee. At hanggat maaari, yung gagamitin yung pressure washer, huwag naman yung masyadong matulis yung tubig niya. Medyo sabog yung tubig para hindi makadamage ng wire. Ang ibig kong sabihin, sabog yung tubig, kalat siya. Hindi yung nagwawashing ang sabog. Nako, mamaya mag-trip yun eh. Ganahan yun sa pagwashing. Nako, hindi na andar itong makina mo. At sa pagwashing naman ng makina, mga bossing, 10 minutes lang, okay na yun. Na hanggat maaari, after nyo magwashing, hanginan nyo naman itong makina. Napaka-importante yung linya ng papunta sa spark plug, sa ignition, mga sensor dito sa makina ng motor nyo, kung meron man, spray nyo yun itong panghangin. Ayan yung Surfly na ginagamit ko na blower, maganda yan mga bossing. Matagal na sa akin yan eh. Hindi pa naman nagbabago yung lakas ng hangin niya. Kaya Surfly, lagi kitang kasama sa video ko. Baka may latest ka dyan. Paambunan mo naman ako dyan. Ayan mga boss, after nyong magwashing, hanggat maaari, mag-spray kayo ng penetrating oil sa mga moving parts. Gaya nga accelerator cable, yan, i-spray nyo yun. Pati yung yung sa compartment nyo, yung hinihila nyo doon para magbukas yung upuan, umangat siya, yun, i-spray nyo. Yun lang naman mga bossing. At para sigurado kayo na under pa itong sasakyan, palitan nyo na rin itong spark plug. Total, mura lang naman yan. Ay, ba't ko ba nasabing sasakyan? Motor pala ito. Baka mamaya may mag-comment, boss, motor yan. Ano ba yung motor? Sinasakyan hindi. O, di sasakyan pa rin. Ay nako, may masabi ka lang. Lagay ko na nga itong bagong spark plug. Inunahan na yung buzzer no? Sa pagpalit naman ng spark plug, iangat mo lang yung high tension wire. Tapos gamit yung spark plug wrist mo, tanggalin mo na yung lumang spark plug. Tsaka mo ngayon ilagay na yung bagong spark plug at higpitan mo na. Tapos ito na yung high tension wire niya, itusok mo na ulit yan dito sa spark plug. At siguraduhin mo na nakalapat ng maayos yan para hindi siya pasukan ng tubig. At dahil sa okay na tayo dyan, dito naman tayo sa nabili kong bagong shock absorber. Sa online ko lang ito nabili mga bossing at ang sabi, pang mini raw yan. Talaga lang minsan kumita lang kayo kahit mali yung pyesa, pinapadala nyo. Hindi nyo alam, nagkakasala kayo sa ginagawa nyo. Kaya minsan nababawian kayo. Paano nangyayari? Nagkakaroon ng sakit sa pamilya nyo. O di yung kinita nyo, dun lang napunta. Ipalagay naman natin na pwede namang isoli yan. Pero abala pa rin. Pwede naman tayong kumita sa pagiging tapat, hindi yung makabenta lang. Sabi sa akin, ililipat lang daw itong nakalagay na spacer dito sa luma kong shock absorber. Nung isasalpak ko na yan, tignan nyo, hindi naman pala kakasya. Kita nyo yung, nako, kumita lang nga. Tapos minsan tatanungin mo yung sarili mo, bakit ako dinadialysis? Bakit ako na-stroke? Bakit ako nagkaganito? Yung mga ginawa mo, inani mo na.
Ganun pa man, kaya ko naman gawa ng paraan yan. Ayan oh, lalagyan ko lang yan ng sapi eh. O, di ba? Magagawan ko na naman ng paraan yan eh. Ang tanong, paano naman dun sa ang alam lang eh maglagay ng shock absorber, pero sa diskarte hindi niya alam kung paano niya yan ikakabit. Dahil nga sa yung gagamitin niyang spacer, hindi naman pala kakasya dito sa bagong nabili niyang shock absorber. O di ba? Ayun ang punto. Buti sana kung lahat ng bibili sa inyo marunong kung paano niya gagawa ito ng paraan just in case na hindi kumasya itong spacer na ilalagay dito sa bagong shock absorber. O, gaya nga nito, maluwag itong sleeve na papasukan ko ng bolt, kaya pinasukan ko pa yan ng isang mount sleeve reducer para lumiit yung butas nitong papasukan ko ng bolt. Kasi itong sleeve na nakalagay dito sa shock absorber, pang number 14 na bolt. Itong sa akin kasi number 12 lang. Kaya nilagyan ko siya ng sleeve reducer na hindi kakalug-kalug doon yung number 12 na bolt na ilalagay ko. Eksakto lang siya, ibig kong sabihin. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, inilalagay ko na itong shock absorber. Siyempre, huwag nyo kalimutan yung spacer dito sa gilid ng shock absorber. Ilagay, importante yon nang sa ganun, hindi gagalaw-galaw itong shock absorber. At sa paglagay naman ng bagong shock absorber, isisentro mo lang naman sa butas itong shock absorber dito sa pagkakabitan mo para mailagay mo ng maayos itong bolt. Kapag nailagay mo na yung bolt o ilagay mo na yung nut niyan, ipakapit mo lang muna yan sa thread niya. Siguraduhin mo lang syempre na maayos naman yung pagkakalagay mo ng nut dito sa bolt para pag hinigpitan mo yan, hindi ka makalustred. Tapos yung bolt na number 12 dito sa baba, ilagay mo na rin. Ganun din, sisiguraduhin nyo na naipakapit nyo ng maayos sa thread itong bolt. Tapos gamit ka na ngayon ng backstretch mo na number 12 para maifinal mo na yung higpit. Siyempre sa paghigpit na gagawin mo, siguradong mahigpit na mahigpit yan mga bossing. Unang-una, isa lang ang bolt niyan sa baba para sigurado kang hindi siya luluwag. Tapos dito naman sa ibabaw, siyempre dahil bolt and nut yan, dalawang tools ang gagamitin mo. Higpitan mo na rin ng maayos yan. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, isentro mo na ngayon itong rear fender mo para mailagay mo na ngayon yung mga bolt niyan. Siguraduhin mo lang na yung pagkakalagay mo ng mga bolt dito sa rear fender mo ay maayos para pag hinigpitan mo yan gamit yung socket wrench mo na number 8, hindi ka pa rin makalustred. Ayun ang pinag-iingatan naman natin sa pagtatrabaho mga bossing eh. Kaya nga kung makikita nyo, mas maganda pag naglalagay kayo ng bolt, kinakamay nyo talaga eh. Kaysa yung ibang nagtatrabaho, nilalagay yung bolt dito sa socket wrench nila tsaka nila ipapakapit. Hindi nila ramdam kung kumapit ba ng maayos sa thread yung nut or yung bolt na nilagay nila. Kaya nangyayari, nakakalustred. Kaya pag nagtatrabaho kayo, mas maganda pag naglalagay kayo ng mga bolt, dapat kamayin nyo, kahit nut pa yan. Ganun dapat. Tapos, i-final nyo na yung higpit dito sa mga bolt na ikinabit nyo para sigurado kayong walang maluwag dyan. Pag okay na, wala ka nang nakalimutang higpitan, o pwede mo na ngayon ilagay itong body cover ng motor mo. Siguraduhin mo lang na naisentro mo ng maayos yan. Siyempre, bago mo lagyan ng mga tornilyo, dapat maayos yung pagkakalapat yan para pag nilagay mo na yung mga tornilyo, maganda rin yung pagkakalapat niya. Hindi yung nahihila yung body dahil tabingi. Dapat wala ka dyang hihilahin eh. Pag nilagay mo yung tornilyo, dapat walang pigil. Ibig kong sabihin, hindi yung pagwala sa sentro, yung paglagay mo ng tornilyo, itutulak mo yung body, di nabasag naman yan. Kasi kung pag nakasentro yan mga boss, yung pagkakalagay mo nitong body, ako, tusok ka lang ng tusok dyan. Sa ilalim kasi may plastic clip yan dito sa isa sa left side, may plastic clip yan sa ilalim. Hindi ko man naipakita sa inyo, ngayon sinasabi ko na. Doon sa kabilang side, may dalawang plastic clip doon na itutusok kayo dyan sa kabilang side din mga boss, sa right side. Dalawang plastic clip yan. Itutusok niyan sa ilalim. Dito sa left side, isang plastic clip lang. Tapos, yung the rest, mga tornilyo na yon, bolt and screw nakalagay. Gaya dito sa harapan, dalawang bolt yan na number 8 yung nakalagay. Ayan, kung makikita nyo, nilalagay ko. Tapos sa dalawang gilid dito sa side cover niya, mayroon naman dyan Allen wrench yung bolt niya. Hindi ko man naipakita sa inyo mga boss, sana naintindihan nyo yung sinasabi ko.
At pag nailapat nyo na ng maayos itong body cover o ilagay nyo na itong bracket ng top box nyo. Siyempre ipakapit nyo muna yung 4 na bolt dyan na number 10. Pag sigurado na kayong naipakapit nyo na siya ng maayos o siyempre higpitan nyo na yan. Dito sa bracket ng top box nyo, siguraduhin nyo na mahigpit talaga yung bolt nyan mga boss. Kasi nagkakarga ka ng mabigat sa top box mo eh. Hindi pa pwedeng maluwag yan. Pag maluwag yan, pag umaandar itong motor mo, naku lalo luluwag yung mga bolt. Doble trabaho ka ngayon. At para walang doble trabaho, higpitan mo na siya ng maayos. Tapos ito namang plastic cover ng battery or housing nitong battery or ano man ang gusto nyong itawag dyan. Kasi may mga tao talaga gagamitan ka pa ng scientific name para lang masabi na magaling ako, alam ko yan. May ganun eh. Pero yung ganyang tao mga boss na napakaliit lang na bagay sinisita niya, takot sa recitation yan nung elementary siya, nung high school, pag nagtatawag na yung teacher para mag-recite, nako, nagtatago na yan. Ngayon, may cellphone, hindi siya nakikita. Kaya ang lakas ng loob kahit makapanirang puri siya ng kapwa niya, malakas ang loob yun ang alam niya. Kasi nga ang katwiran niya, hindi naman ako nakikita nung elementary pag magre-reset ka or nung high school, kantsawan pag mali ang sagot mo di ba? Ako nung high school ako, pag may recitation, nako, isa rin ako sa nagtatago. Nung elementary ako mga bossing, nag-aral ako sa Fernando Maria Guerrero Elementary School. Diyan yun sa may Bagong Buhay, sa may Heran. Tapos nag-high school naman ako sa Villamor. At nung mag-college naman ako, dyan ako sa tanging universidad ng mga pogi. Isa kasi yun sa mga state university dito sa Pilipinas. TUP yun mga boss. Ang ibig sabihin, Technological University of the Philippines. Actually sa UP talaga ako mag-aaral. Kaya lang, hinahanap ko yung T. Wala sila. Kinancel ko. Lumipat ako sa merong T. Ito na nga, yung TUP. Shoutout nga pala sa Dean ng TUP. Na kung bansagan nila, Miss Tapia dahil nga sa masungit daw. Pero nung nilapitan ko at nakausap ko siya, napakabait ng babae na yun. Siyempre, i-shoutout ko rin yung prof ko dyan sa TUP, si Mr. Ramiso. Nako, magaling magturo yun. Sana sir mag-comment ka sa akin para mapasyalan naman kita. Sa kanya ko kasi natutunan yung pagtuturo ng aktwal. Ganun siya magturo hindi siya lecture, yung daldal ng daldal sa blackboard. Siya hindi, aktwal. Ganun siya magturo. Tapos after niya magturo ng aktwal, examination na. Di ba? Ang galing pag ganun. Balik na nga ako dito sa ginagawa ko mga boss. Naku naman Ito kasing si recitation Nauso lang yung cellphone. Aba, tumalino. Malakas na yung loob mag-reset kasi nga hindi naman daw siya nakikita. At dahil nga sa nailagay ko na itong U-box mga boss dito sa ibabaw ng U-box, nakita nyo naman di ba may mga screw yan. Ihigpitan nyo lang siya ng maayos. Tignan nyo naman pag okay yung pagkakalagay nyo ng screw. Di ba? Maayos yung pagkakalapat niya. At syempre dito sa magkabilang gilid ng U-box, huwag nyo kalimutang higpitan din yung dalawang screw na ilalagay nyo dyan. Ayan mga boss yung screw na pangalawa dito sa gilid, higpitan ko na rin yan. Importante kasi mga boss na kapag binalik nyo na itong U-box nyo, yung mga screw na pinagtatanggal nyo dito sa U-box, maibalik nyo yan ng maayos. At higit sa lahat, syempre dapat kumpleto yung mga screw at bolt na pinagtatanggal nyo dito sa U-box. Dahil sa okay na, ibinaba ko na yung upuan, isarado ko yan, tsaka ako ngayon buksan itong U-box ko. Pag pinindot nyo, dapat bubukas siya di ba? Okay na siya. Yan ang patunay na tama yung alignment ng pagkakalagay mo ng U-box. At dahil sa swabing-swabe talaga yung langis ni Petron dito sa gear oil, pati sa makina, okay na okay talaga gamitin. After ko magamit itong motor mula Nueva Ecija, Tarlac, tapos nagamit ko pa itong motor sa Metro Manila. At yung kilometer reading nito, hindi ko na malayan, naka 2,500 na ako. Kaya palit na ako ng gear oil. Tapos sa makina naman, papalit na rin ako ng langis. Sa pagpalit naman ng gear oil, mga bossing, kung ganitong klase yung motor niya, ayun yung bolt, di ba? Tanggalin nyo lang, tapos pag napatulo nyo na itong gear oil, ibalik nyo na itong bolt niya, tsaka nyo ngayon siya higpitan, di ba? Ganun lang siya ka-basic. At ito na ngayon yung magandang gear oil na gamit ko, yan yung kay Petron. Kagandahan dito sa gear oil ng Petron, hindi siya mainit at hindi siya maingay. Kita nyo naman, habang tumutulo yung gear oil, malinis pa siya. Di ibig sabihin, hindi nangitim.
Bali pag sinali nyo yung gear oil, lahat na yan, tsaka nyo ngayon ilagay na itong cap niya. O after nyo magpalit ng gear oil, syempre, isunod nyo naman yung langis dito sa makina ng motor nyo. Kaya nga nang sinabi ko, kung ganitong klase yung motor nyo, gagamit lang naman kayo dyan ng box wrench na number 12. Luluwagan nyo itong drain plug niya at pag maluwag na yan, o pwede mo nang kamayin para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. O di ba? Tanggal na yung drain plug niya. Tapos ito namang engine cap niya, kasama na rin dyan kasi yung pinaka dipstick. Ayan, punasan mo muna yan. Yan. At ito naman yung paborito kong langis, pang malayuan yan mga bossing. Sprint scooter 10W40. Bukod sa malabig sa makina yan, tahimik pa. At dahil 800 ml lang naman yung capacity ng langis ng makina ko, babawasan ko muna itong langis. Siyempre, yung susobra dyan, gagamitin kong pang flashing. Ayan, ibubuhos ko. Siyempre, dapat magtira ka ng 800 ml. After nyan, tanggalin ko itong imbudo. Tsaka ako ngayon hahanginan yan para mapwersang bumaba yung langis at maitulak niya yung natitira pang lumang langis. Ganun lang naman ang style. Siguro mga 5 minutes mo lang hanginan yan mga bossing, okay na yan. Kaya malaking bagay talaga itong surfly ko eh. At syempre naman, bago mo ibalik itong drain plug, importante na punasan mo muna yan. Tapos yung pagkakabitan mo ng drain plug, syempre naman pupunasan mo rin yan. Na pag okay na, ilagay mo na itong drain plug, ipakapit mo na yan sa thread niya. Kapag kumapit na yan, gamit itong box wrench na number 12 o i-final mo na yung higpit. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong imbudo para makapagsalin ka na ng langis. Kung musukat mo naman na yung 800 ml, ibuhos mo na yan lahat. O di ba mga bossing, basic na basic lang naman kung ganitong klase yung motor nyo. Kayo na yung gumawa, makakamenos pa kayo. Kung may sira yung shock absorber nyo, kaya nyo na gawin yan. Kung magpapalit kayo ng spark plug, kayang-kaya nyo na rin. Magpalit ng gear oil, magpalit ng langis sa makina, at higit sa lahat, syempre yung pagwawashing. Wala namang masyadong big deal dyan kung kayo ang gagawa ng motor nyo. Ito naman mga boss, sa gusto lang naman mag-DIY ng kanilang mga motor. Pero kung gusto niyo naman magpagawa, di mas mabuti para kahit papaano kumita pa yung kapwa nyo. At dahil sa okay na ito, tingnan nga natin kung aandar pa itong motor ko. Ayan mga boss, inon ko na siya. Tapos start ko na yan. Syempre naman, dapat one click lang yan. Di ba? One click lang. Yan ay sinasabi ko sa inyo na wala namang big deal dyan kung kayo ang gagawa ng inyong motor. Basta pag nag-engine wash kayo, hanginan yung maigi para hindi kayo magkaroon ng problema. I-switch off po itong makina. Tignan natin ulit. Ayan, switch off na yung makina. Tapos i-start ko ulit yan. Importante, dapat one click ha. Diba? Pag start ko, one click pa rin. Ulitin natin mga boss. Switch off ko ulit itong makina. Tapos sa pangatlong pagkakataon, pa-start ko ulit itong makina. Diba? One click pa rin siya. Hindi naman naka-apekto yung pag-engine washing ko. Na kahit na malakas yung pressure, hindi naman naka-apekto yun sa makina. Gaya nga na sinabi ko, depende yon sa gumagawa. Huwag nyo kasing hanapin yung sarili nyo sa akin. Magkaiba tayo. Hindi porket sablay yung gawa mo, dapat sablay na rin ako. Hindi ganun. Sinasabi ko ito mga boss para dun sa mga gustong mag-DIY ng kanilang mga motor, magkaroon sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili at lakas ng loob. Ito lang ang tip ko sa inyo, ang bawat bagay na gagawin nyo, sisimulan nyo lagi yan sa panalangin para meron kayong katulong. Ayan mga boss, nailagay ko na itong top box at kung makikita nyo, okay na, malinis na itong motor. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Salamat!